pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis, dagling na tayo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idain at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Jeremias 23, 1-4. Kahabag-habag ang mga pastol na pumapatay at nagpapangalat sa mga tupa ng aking pastulan, sabi ng Panginoon. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel,
tungkol sa mga pastol na nangangalaga sa aking bayan. Inyong pinangalat ang aking kawan at itinaboy ninyo sila at hindi ninyo sila dinalaw. Dadalawin ko kayo dahil sa inyong masasamang gawa, sabi ng Panginoon. Pagkatapos ay titipunin ko mismo ang nalabi sa aking kawan mula sa lahat ng lupain na aking pinagtabuyan sa kanila. Ibabalik ko sila sa kanilang mga kulungan at sila'y magiging mabunga at darami. Ako'y maglalagay ng mga pastol na mag-aalaga sa kanila at hindi na sila matatakot o manlulupaypay pa o mawawala man ang sino man sa kanila, sabi ng Panginoon. Ang Panginoon ang ating pastol. Ang Diyos ay nagsugo ng mga pastol upang tipunin at alagaan ang kanyang mga tupa. Bandang huli ay isinugo niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesus. Sinabi niya, ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan. Ako ang mabuting pastol. Ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kilala ko ang sariling akin at kilala ako ng sariling akin, gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at ng pagkakilala ko sa Ama, at ibinibigay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Awit 23, 1-3. Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan, inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na pahingahan. Pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa. Inaakay niya ako sa mga landas ng katuwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Dahil ang Panginoon ang ating pastol. Dahil nanalig si David na ang Panginoon ang kanyang pastol, siya ay nanalig din na bagaman siya ay lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, ay wala siyang katatakutang kasamaan. Alam niya na ang Panginoon ay kasama niya, na nagsasanggalang sa kanya laban sa kaaway at umaakay sa kanya sa kanyang daan. Kahit na siya ay may mga kaaway, siya ay pinaghahanda ng Panginoon ng hapag. Sumakanya ang Espiritu Santo at ang biyaya ng Diyos ay umaapaw sa kanya. Kaya't siya ay nakatiyak na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa kanya sa buong buhay niya. At pagkatapos ay maninirahan siya sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Efeso 2:17-22. Si Kristo Jesus ay dumating at ipinangaral ang kapayapaan sa inyo na malalayo at kapayapaan sa mga malalapit. Sapagkat sa pamamagitan niya, kapwa tayong makakalapit sa isang espiritu patungo sa Ama. Kaya nga, hindi na kayo mga dayuhan at banyaga, kundi kayo'y mga kapwa mamamayan ng mga banal at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos, na itinayo sa saligang inilagay ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus ang batong panulok. Sa Kanya ang buong gusali ay nakalapat na mabuti at lumalaki tungo sa pagiging isang banal na templo sa Panginoon, na sa Kanya kayo rin ay magkasamang itinatayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Ipinangaral ni Jesus ang kapayapaan. Ang Panginoong Jesus ay nangaral sa lahat, sa Hudyo at mga Hintil. Ang ipinangaral niya ay kapayapaan, ang kapayapaan ng bansa, kapayapaan sa pagitan ng mga tao, seguridad, kaligtasan, kasaganaan, kaligayahan na daan patungo sa kaligtasan, ang kalagayan ng kaluluwa na nakatitiyak ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo
kaya't walang kinatatakutan mula sa Diyos at kontentado sa anumang kalagayan ng buhay dito sa lupa. Ito ang kalagayan ng mga taong magkalayo na pinaglapit ng mga dayuhan at banyaga na pinag-isa kaya't naging mamamayan ng bayan at kaanib ng sambahayan ng Diyos. Dumating ang kapayapaang ito dahil si Kristo Jesus ay namatay para sa ating kasalanan at binuhay na muli ng Ama. Tayo ay pinakipag-isa ng Diyos kay Kristo at naging isang iglesia na katawan niya, puspos ng kapuspusan niya na pumupuspos ng lahat sa lahat. Marcos 6:30-34. Ang mga apostol ay nagtipon sa harap ni Jesus at ibinalita nila sa kanya ang lahat ng kanilang ginawa at itinuro. At sinabi niya sa kanila, "Pumunta kayo ng bukod sa isang dakong ilang at magpahinga kayo ng sandali. Sapagat marami ang nagpaparoot parito at sila'y hindi man lamang nagkaroon ng panahong kumain." Umalis nga silang bukod, sakay ng isang bangka patungo sa isang dakong ilang. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at sila'y nakilala. Kaya't tumakbo sila mula sa lahat ng mga bayan at nauna pang dumating sa kanila. Pagbaba niya sa pampang, nakita niya ang napakaraming tao at nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y tulad sa mga tupa na walang pastol at sila'y sinimulan niyang turuan ng maraming bagay. Ang gamot sa lupaypay na tupa. Nakita ng Panginoong Hesus ang napakaraming tao at siya ay nahabag sa kanila dahil sila ay lupaypay tulad sa mga tupa na walang pastol. Sila ay sinimulan niyang turuan ng maraming bagay. Itinuro niya sa kanila ang kalooban ng Diyos na nasusulat sa kanyang salita, ang kapayapaan na kaloob ng Diyos. Ang kapayapaang ito ang iniwan niya sa kanyang mga alagad noong gabi bago siya namatay sa krus. Sinabi niya, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag mabagabag ang inyong puso o matakot man." Ang kasaganaang bunga ng kapayapaan. Inilarawan ni David ang pananalig niya sa kasaganaan ng kapayapaang kaloob ng Diyos. Sinabi niya, "Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan, inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na pahingahan." Ang mga tao na tinuruan ng Panginoong Hesus ay nanatiling nakikinig sa Kanya hanggang gumabi na. Sinabi ng Kanyang mga alagad na paalisin na niya ang mga tao upang makabili sila ng makakain. Hindi niya pinaalis ang mga tao. Kinuha niya ang natitirang 5 tinapay at ang 2 isda doon sa ilang. Tumingala siya sa langit, pinagpala at pinagputol-putol ang mga tinapay at ibinigay niya sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Kanilang pinulot ang 12 kaing na puno ng pira-pirasong tinapay at mga isda. Ang mga kumain ay 5,000 lalaki. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin.
Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin. Siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, pinuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay namuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.